guys! And for today's video, I share ko naman sa inyo yung mga nakuha kong pera from government nung nanganak na ako. Nanganak nga po pala ako sa Taipei Hospital, Heping Branch po. Since normal delivery nga po ako ay 3 days lang yung monitoring sa akin dito sa hospital. Kapag cesarean po kasi kailangan magstay ng 5 days po. So eto na nga po, after kong manganak, tapos 3 days ako sa hospital, nagpahinga lang muna ako. And then after nun ay pumunta na kami ng household. Na-register na namin si baby. So, dito sa Taiwan, madali lang magpa-register ng bata. Dadalhin mo lang yung birth certificate ng bata and then yung household nyo, ng buong pamilya nyo, tapos yung ID ng asawa mo. Dinala ko na rin pala yung ARC ko, tapos lahat ng stamp namin ay dinala ko na rin para hindi kami pabalik-balik. Lahat ng mga documents ay dinadala ko talaga lagi. So, guys, pagka-apply namin sa household, after 10 to 20 days yata yun, may dumating sa aming pera na 45,000 NT. Yung pera na po yun ay childbirth incentive po from local government. So, lahat po ng nanganak ng 2026, kapag second child po yung baby nyo, ay may matatanggap kayong 45,000. Kapag first child naman po ay 40,000, and then pag third child ay 50,000. Yung childbirth incentive po ay depende sa lugar nyo kung magkano yung mga binibigay nila. Kami po ay nakatira sa New Taipei, kaya yung nakuha ko po ay 45,000. Nung kay Jada po, year 2021 ako nanganak, ang nakuha naming incentive ay 20,000 po. From household po yun. Pero since nga bumababa na yung birth rate nila dito, kaya tinaasan nila yung incentive, kaya naging 45,000 na po. And wait, there's more! So guys, ito na yung pinakamalaking nakuha kong pera nung nanganak ako. Meron akong nakuhang 100,000, pero hati po yun. Paano ba yung hati na sinasabi ko? Since may work po ako, yung labor insurance po at saka yung sinasabing 100,000 nila ay itatop up lang yung Laupao or maternity benefits mo po doon. For example, yung maternity benefits mo ay 70,000, itatop up na lang ng government ay 30,000 para mabuo yung 100,000. Pero kapag wala ka pong work, buong 100,000 ang ibibigay nila sa inyo. Akala ko po kasi dati makukuha ko is 100,000 plus yung maternity benefits ko, which is yung tinatawag na Laupao. So expected ko 100 plus yung makukuha ko, pero hindi pala ganon. 100 lang buo na nakuha ko, nag-top up lang yung government. So thankful, sobrang thankful ako kasi nung nagbuntis ako, wala pa yung balitang yon. And then, nung mga 4 months na yung tiyan ko, saka palang nabalita na merong 100k nga ibibigay. Kaya sobrang thankful talaga kami. Di talaga namin in-expect na mag-a-announce yung government na meron magkakaroon ng 100k subsidy sa mga nanganak ngayon 2026. Basta lahat ng nanganak ng January 1, 2026 ay makakakuha ng 100k. Pero yung gusto ko lang i-share, yung 100k na yon ay kalahati ng labor insurance or maternity benefits mo kapag may work ka. Pero kapag wala kang work ay buong 100k. So guys, sobrang thankful and blessed talaga kami kasi nga nabuntis na ako noon, tapos biglang nag-announce yung government na merong subsidy nga ng 100k, kaya thank you Lord talaga. So guys, ang total na nakuha ko ay 145,000 kasi second child na namin siya sa household dito sa Taiwan. And this subsidy is for everyone po na citizen ng Taiwan. At hanggang dito na lang po ang aking kwento. Thank you for watching and please don't forget to like and follow. Bye-bye! Ang sarap mong mahalin, Taiwan.